Magandang araw mga bata! Ngayon pag-uusapan natin ang Aralin 5, ang aking pamilya. Masaya ang pamilya kapag laging nagkakausap at nagkakaisa. Tara na't makinig sa aking babasahing tula na may pamagat na ang aking pamilya. Anak, kung ako ay tawagin, aking ama at ina ay hiwalay sa akin. Sa malayong lugar, piniling hanapin ang trabahong ikabubuhay namin. Si Yaya at si Tia kasama sa tahanan. Sina Lolo at Lola ay nariyan din naman. Sila ang mga kasama at masayang katawanan. Sa akin ay ayos na at may video call naman. Araw-araw sa aking pagpasok sa paaralan, gintong bilin ni ina ay aking napakikinggan. Maging payo ni ama ay aking tangan-tangan. Gabay ko at inspirasyon sa maayos na kinabukasan. Malayong distansya hindi naging problema dahil sa naising mapagbuklod ang pamilya, sa tulong ng teknolohiya ang malayo ay malapit na, kaya aming tahanan ay nanatiling masigla. Tapos na nating basahin ang tulang tungkol sa ang aking pamilya. Ngayon naman, sagutin natin ang ilang mga tanong mula sa ating napakinggang tula. Una, ano ang kalagayan ng pamilya sa tula? Tama, malayo ang bata sa kanyang ama at ina. Para sa ikalawang tanong, bakit kaya nasa malayo ang ama at ina ng bata? So ayan, tama. Malayo ang ama at ina sa bata sapagkat kailangan nitong magtrabaho para sa kanyang kinabukasan. Para sa ikatlong bilang, ano ang nakatulong para mapalapit ang magkalayong pamilya? Tama. Sa pamamagitan ng teknolohiya ay ramdam pa rin ng pamilya na magkakalapit sila. Para sa pang-apat na bilang, paano mapananatiling magkabuklod at masaya ang isang pamilya? Tama, kahit malapit o malayo man ang distansya, ay dapat hindi mawalan ng komunikasyon ang isang pamilya. Para sa huling bilang, anong mahalagang aral ang natutuhan mo sa tula? Ayan, tama, hindi hadlang ang malayong distansya upang magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon ay tapos na nating pag-usapan ang tungkol sa tulang ang aking pamilya. Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod sa inyong libro. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa pantig o pagpapantig. So ano nga ba ang pagpapantig o pantig? Ang pantig ang tawag sa titik o pinagsamang titik para mabuo ang salita. Ang pantig ay maaaring binubuo ng patinig lamang o P. So ano ba ang patinig? Ang patinig ito ay vowels in English. Halimbawa, ama, ina. Maaari din ang pantig ay pinagsamang katinig o patinig o sa Ingles ay consonant and vowels. So halimbawa, alaga, bahay. At maaari din na ang pantig ay pinagsamang patinig, katinig, at patinig. So halimbawa, pamilya, kapatid. Ang isang salita ay maaaring binubuo ng isa, dalawa o higit pang bilang ng pantig. Halimbawa, ang salitang nang. Ito ay mayroon lamang isang pantig. Para naman sa salitang bahay. Bahay. Ito ay may dalawang pantig. At para naman sa ikatlong salita, pamilya. Pamilya. Ito ay may tatlong pantig. Tapos na nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapantig o pantig. Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod sa inyong libro. Para sa inyong takdang aralin, iguhit sa bond paper ang inyong pamilya, ang inyong nanay, tatay, kapatid,
yaya at iba pa. Pagkatapos ay pantigin din ang mga pahayag na mahal ko ang aking pamilya, na ilalagay mo ito sa ibaba ng inyong ginuhit. Sundin ang pamantayan o rubrics para sa inyong gawain.